So, konting tanong. Ito mga kapatid. I ask you this. Sino po ba dito ang mahilig manood ng shorts? YouTube shorts? Or yung clips? Or hindi ba yung shorts na sinusuot, pero yung sa ketay po. Yung, napakadali yung swipe lang po tayo ng mga short videos po. Ayan. Ang dami pong umusuroy na mga videos po eh. Na minsan may mga verses, pero kadalasan mga pranks, mga kaloko. Which is, yes, nakakatawa naman po. And actually, ito nga po yung parang ano po eh, na-shock lang po ako na ilang taon lang po, nung kailan lang po naglabasan yung mga shirts po. Pero lahat tayo adopted na po doon. Lahat po eh. Kulang lang pati sa tulog, nakaganon tayo eh. Kasi ang apakadali na lang po. Di po ba? Napakadali na lang po manood ng video ngayon. Amen po ba? Ayan. Kaya naman, ito po yung, di po about doon yung pag-uusapan natin, pero something related po doon. Kasi sino po ba dito ang mahilig manood ng ganon at mabilis ma-distract? Ayan. Di po ba? Na, ano lang po, ano lang to? Manonood lang ako ng 5 clips. Tapos 3 hours later, andun ka. May ganun po, totoo po yun. Na, yung tao po kasi, yung nagawa po ng app na yun, sobrang talino. Alam niya kung paano kumilos ang isip ng tao, mga kapatid. And, ngayon nga, paikli ng paikli ang attention span ng tao kasi ang dali natin ma-distract. Di po ba? Naghahanap lang tayo eh. Naghahanap tayo ng explanation sa verse. Di ba? Na-curious tayo sa isang verse, naghahanap tayo ng explanation sa YouTube, yung nag-explain, di po ba? Mga pastor, mga scholars na, ano kaya ang tingin nila sa verse na ito? Tapos nakita, uy, ang ganda ng clip nito ah. Matingin niya, saglit lang. Tapos wala na, nagsimula na. Or, eto, sa my ministry, or gustong makinig ng magandang praise and worship. Amen po ba? Sino po ba ditong nakikinig ng praise and worship? Di po ba? Nagsisearch tayo ng praise and worship. Lalo na sa YouTube, or sa Facebook. Tapos, uy, may nakita tayong recipe. Short recipe. Maikli lang, 1-minute recipe. Mga kapatid. Quick tips. Para kung paano gumaling. Uy, may prank. Di po ba? Ang bilis natin ma-distract, mga kapatid. Kaya naman, ang problema ngayon, paano na pag na-distract tayo? Anong gagawin natin pag na-distract tayo? Amen po ba, mga kapatid? Kaya naman, yung pag-uusapan natin ngayon, ay, nasanay ako. Nasanay ako. Andito na pala, mga kapatid. Amen. So, eto. So, may idea na po tayo sa pag-uusapan natin today. Amen. Kaya naman, mag-proceed na po tayo. Bakit ba? Ano po pag-uusapan natin for today? O pag-uusapan natin kung bakit di siya, naka-off pala. Di po ba? So, pag-uusapan po natin na paano ipupursue itong clarity na ito. Ano bang clarity? May idea po ba tayo pag sinabing clarity, ano po bang pumapasok sa isip natin, mga kapatid? Nung kinausap ko yung asawa ko po, hirap na hirap po kami i-pronounce. Kasi, nagtanong siya sa akin, anong Tagalog clarity? Yung pumasok sa isip ko, yung pinaka-luma, pinaka-malalim, kaliwanagan. Kaliwanagan. Ayan. Nabigkas ko po, mga kapatid. Amen po. So, hallelujah. Kaliwanagan, clarity, mga kapatid. Kasi ito yung kailangan ng tao, lalo na sa kapanahunan na ito. Napakaraming distraction. Hindi lang yung nasa kamay po natin, sa cellphone, pati sa paligid. Ang daming nangyayari. Sabay-sabay nangyayari, mga kapatid. Kaya naman, kailangan natin hindi ma-distract. Kailangan natin ng clarity sa isip natin. Kailangan natin nakafocus. Kaya pag-usapan natin tong clarity na ito, mga kapatid. Bakit po ba? Why is it so important? Bakit dinidiin po natin tong clarity na ito, mga kapatid? Kasi sa time na ito,
Sa time na ito na ang dami-daming kaguluhan, yung pinaka dapat natin ginagawa is dapat tayong mag-focus. And pag-usapan po natin bakit ganun lang ka-importante na may clarity tayo. Amen po ba mga kapatid? So, ito yung tanong. Pwede nating hugutin ang ating mga notes. Tas, ito yung tanong ko sa inyo. Have you ever been distracted? Ano yung bagay na sobrang nakaka-distract sa iyo agad? Yung bagay na, eto, i-share ko yung sa akin. Pwede natin isulat dyan. Kasi yun yung maganda eh. Pag sinulat natin, meaning alam natin kung ano yun. And if alam natin kung ano yung nakapag-distract sa atin, magagawa natin ang paraan yan. Amen po ba? Kaya importante na nakasulat kung ano yung bagay na nakapag-distract sa atin. Ako, alam niyo na kung bakit yun yung example ko kanina. Ang dami talaga. Anthony, mag-aaral ako ng verse na na-curious ako. Bakit na-curious ako one time, bakit sobrang gigil na mga Jews pag Sabbath day. Bawal magbuhat, bawal maganon. Oo, sinearch ko sa YouTube. Oh, lumabas yung result, pero may shorts eh. Nauna yung shorts before yung result. Aray mo. Di po ba? Ganun kadali ma-distract, mga kapatid. Kasi ganun yung isip ng tao. Na pag may bagay na something, kahit nga hindi yun yung nakikita natin, pero yung nasa paligid, yung peripheral natin, mga kapatid, pag may namalayan tayo dyan na something, kahit ano, anything, di nga natin alam eh, pero parang may something lang, agad-agad napapaganon tayo. Di po ba? Nagfo-focus ka ganyan, tas may gumagalaw dun, uy, may baby. Di po ba mga kapatid? Ganun kadali ma-distract. And once nakuha na yung attention mo, wala, dire-diretso na yun. Kaya mga kapatid, importante na isulat natin. Actually, alam po natin kung ano yung nadidistract sa atin kasi dun magsisimula yung counter-attack natin. Amen po ba mga kapatid? Ngayon naman, let's proceed. So, ano po ba yung best example? Dito po kasi sa Bible meron pong example. Pero before po tayo mag-proceed, before po natin basahin, manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Kaya, inaanyayahan ko pong lahat ng tumayo at manalangin po tayo before po tayo mag-start. Let's pray. Sige. Mamaya na natin picturean yung slides natin, di yan tatakbo. Kaya, let's pray muna sa ating Panginoon. Ayan, distracted na. Let's pray! Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, may you be the center of everything, Lord. Kayo po mangunahan sa gawain namin ngayon, Lord. Naway, manatili po kami nakafocus sa pag-uusapan namin ngayon, Lord. Manatili po kami nakafocus sa iyo, primarily, Panginoon. For we believe as long as we are with you and you are with us, Lord, nothing could ever distract us, Lord. Nothing could ever overcome us, Lord, for you have overcome the world and you have deemed us more than conquerors, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Lord. Ngayon pa lang, nagpapasalamat po kami sa katagumpayan na mangyayari sa araw na ito, Lord. And may you have all the glory, Lord, for everything. For it is yours and it is yours alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po mga kapatid. So, distractions sa Bible. Ayan po mga kapatid. Napag-usapan po namin ito ng mga youth, but ito po kasi, konting share ko lang po, na itong verse po na ito, John 5, 6-8, or yung John 5 in general mga kapatid, nababasa ko po ito a couple times, maraming beses po mga kapatid. And, every time na binabasa, ganun po kaganda yung Word of God, every time na binabasa ko po ito, may bago po akong nakikita. And, ever since na pag-usapan po namin to ng youth, may bago na po akong nakita. Because last time, yung revelation ng Panginoon sa akin is distress, but now is distraction. How? Paano ko nasabing distraction, mga kapatid? Sabi po kasi dito, kung pwede natin basahin ang ating buksan ang ating mga Bible para mabasa natin ang ating mga preferred version, pero pwede niyo po akong sabayan habang binabasa ko po ito. Sabi po kasi dito, ito po yung story about the lame man. Konting background.
ito po yung time na si Jesus nag-travel and nakabalik siyang Jerusalem. And pagpasok niya po doon, mga kapatid, may mga tao pong may mga kapansanan. Nakatambay. Natatambay sila doon, may meeting. Sa isang lugar na may isang pool. Yung pool po na ito po yung Pool of Bethesda. Ito po yung pangalan ng pool. Pool of Bethesda. Bakit sila nakatambay doon, mga kapatid? Bakit may conference doon sa mga may kapansanan? Yung Pool of Bethesda na yung mga kapatid, every once in a while, kumukulo siya. May nagsispring out yung tubig. Bukal po siya. And every time, naglalabas yung mga bubbles na yun. Kung sino yung maunang pumunta doon, sa gitna, gagaling sa kahit na anong kapansanan. Para siyang raffle, mga kapatid. First come, first serve. Kaya, andun si Jesus naglalakad, tapos nakita niya yung mga tao doon nakakumpul. Ano sila, sa gilid ng pool, naghihintay sila. And, may nakita si Lord na isang lame man. And ito ang sabi ni Lord, when Jesus saw him, and he knew, alam ni Jesus agad, he knew he had been ill for a long time. For the information of all, mga kapatid, 38 years. He had been ill for 38 years. Hindi siya makalakad for 38 years. Kaya nung nakita lang ni Lord, alam agad ni Lord, yung mga pinagdaanan ng taong ito. Yung suffering, yung mga years sa paghihintay ng taong ito na hindi siya gumagaling. And tinanong siya ni Lord. He asked him, would you like to get well? Grabe, no? Ganun lang kadali. May nakita si Lord na di makalakad. Tinabihan nilang, sabi nilang ganyan. Psst, gusto mo bang gumaling? Would you like to get well? Kulang lang si Lord. Di ba? Would you like to get well? Di ba? Napak-simpleng question, mga kapatid. Di mo kailangan sumagot ng isang paragraph, but ano yung ginawa ng taong ito? Ano yung sinagot? After tinanong ni Lord, would you like to get well? Sabi niya, I can't, sir. Di ko kaya, Lord. Sabi Lord, ha? Ha? Come again? Sabi niya, I can't, sir. The sick man said, for I have no one to put me into the pool. Diba? Kasi yung pool, yung nagpapagaling yung pool eh. Kaso walang tumutulong sa kanya, walang tumutulong sa akin, Lord. Sir. Di pala, Lord. Sir. I can't, sir. For I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me. And dito ako, parang, nung binabasa ko po ito, na-stock up ko po ako dito, mga kapatid. Like, pati ako ha? Ha? Bakit ganun? Ha? Gulong-gulo ako eh. Haba ng sagot niya, di naman yun yung tanong eh. Ang tanong ni Lord, would you like to get well? Alayo ng sagot ng tao. Di ba? Kaya ang ginawa ni Jesus, okay, stand up, pick up your mat, and walk. Diba? Stand up, pick up your mat, and walk. Ganun lang kasimple. And, hulaan nyo, anong nangyari next? Ayaw. Gumulong siya. Hindi. Hindi. Sinunod niya yung sinabi ni Lord. He stood up, picked up his mat, and walked. Diba? And dito ko na-shock, mga kapatid. Dito ko na-realize, why? Dito ako nag-wonder. Tinanong ko I asked, bakit? How? Why did he answer it like that? Bakit sumagot yung layman ng ganon? Di ba siya nakikinig? Like, sa sobrang distress niya ba? Sa sobrang lungkot niya ba? Kaya yun yung sinagot? But no, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo, yung taong to distracted.
And ang matindi, hindi lang isa yung distraction, ang daming distraction sabay-sabay. Combo. Distracted yung tao to mga kapatid. Pag-uusapan natin kung paano siya distracted later. So, based doon, if, di po ba, butin lang ka ako, yung taong yun, kahit yun, ganun yung sagot niya kay Lord, but still, the Lord said, pick up your mat and walk. Stand up, pick up your mat and walk. Kaya, may miracle na nangyari. But what if di sinabi ni Lord yun? What if tayo yung nasa situation na yun? Paano kung tayo yung may problema and di tayo sumagot na maayos, mga kapatid? What should we do? Andun tayo ilagay natin yung masarili natin sa sapatos, sa sandals ng taong yun. Hindi pa uso sapatos kanila eh. Hindi po ba? Amen po ba? So, what should we do when distracted? Siyempre, first, we should calm down. Diba? Laging sinasabi, kalma lang, huwag kang magpanik. You should calm down. Relax. Diba? Di tayo magsisigawan dito ngayon. Baka nasanay kayong lagi akong sumisigaw. Calm down. Diba ba? You should calm down and receive His Word. Receive His Word. Madaling sabihin, mga kapatid, mahirap gawin. Receive His words. Di po ba? Napakasimple ng tanong, sabi ni Jesus, would you like to get well? Yes or no? Yes or no? Yes or no lang yung sagot doon, mga kapatid. Binigyan siya ng tao ng isang paragraph na sagot. Kasi Lord, kasi. Dito tayo nadadali. Sa kasi. Makinig. Sabihin mo tabi mo, makinig. Diba? Baka naman, di makakinig kasi distracted. Masyadong malalim yung prayer na hilik. Di po ba? Masyadong kalma. Huwag masyadong kalma. Sobrang relax na. Nagpapakita na si Lord sa inyo eh. Well done, my faithful servant. Natulog ka sa aking service. Di po mga kapatid. Relax but pay attention. Pay attention. Amen. Sabi kasi, receive His Word. And ito yung issue madalas. Di po ba? Sobrang importante yung i-receive natin yung Word ng Panginoon. Makikinig tayo because sobrang daming distraction. Di po ba? Sino po dito naka-experience na nag-uusap sila tas ang lakas-lakas ng speaker? Di ba? Nagre-reflection time tayo, lakas ng volume ng music. Sarap sumayaw eh. Di ko na narinig yung nagsishare eh. But, mga kapatid, ito yung importante. May skill. Ito. Di ko alam if lahat tayo meron nito, pero may skill yung isang tao na kayang gawin. Di po ba? Pag naglalakad tayo sa daan, di po ba? Okay lang tayo. Di po ba? Naglalakad tayo sa daan, okay lang po tayo na yung parang wala lang. Chill lang tayo, nakaka-relax tayo, kalma tayo. Pero subukan yung i-record yun. Mag-record kayo ng sound habang naglalakad kayo sa daan. Sobrang ingay. Di nyo namamalayan. Pero sobrang ingay pala. Ang daming tunog ng sasakyan, ang daming taong nag-uusap, ang daming ibon, yung hangin, pati yung kaluskos ng mga puno. Naririnig yun sa recording, pero pag naglalakad tayo doon, normally, di natin naririnig yun. Kasi may tendency yung tao, mga kapatid, pag nakafocus ka sa isang bagay, kaya mong i-tune out yung mundo. I-tune out mo yung ingay. I-tune out mo yung distraction. And may iba pa nga, mga tao, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, na pag, lalo na sa music team, ito, lagi itong tinuturo sa music team eh.
na naway lahat magkaroon nito. Pag nakikinig kami ng kanta or song sa YouTube, kaya naming pakinggan kung ano lang yung gusto namin pakinggan. For example, gusto namin pakinggan yung piano lang. Kaya naming i-tune out yung guitar, yung boses, yung drums, tas piano lang yung maririnig namin. May ganun na skill. Kaya pag nagfo-focus tayo, kaya nating i-tune out yung mga ingay sa paligid, mga kapatid. And this, receiving His Word, mga kapatid, we must receive His word while tune out yung mga nangyayari sa paligid. Bawal ma-distract. Kasi minsan, pag di natin napakinggan ng maayos yung word ng Panginoon, malamang sa malamang, di tayo makakasagot na maayos. And ito yung importante kasi si Lord, He always communicates with us. He always speaks with us. Lalo na pag nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid. And ito yung matindi. Pag nagbabasa tayo sa Bible, it goes deeper. Yes. Bakit? Pag sinabing Word of God, di po ba? Word of God. Yung text sa Bible is just words. But what those words mean is His Word. Di po ba? For example, ito, pinaka-example. Pag sinabi ni Lord na, forgive those who sinned against you. Forgive those who sinned against you. Yes. Nabasa mo yun. And, okay, forgive those who, gagawin ko. But do you know why? Do you know why you should forgive? For whom? Para kanino ka ba nagfo-forgive? Bakit ka ba nagfo-forgive? Ano bang maidudulot ng forgiveness na ito sa'yo? Di po ba? May gustong iparating si Lord, may gustong mabago si Lord sa atin, kaya sinabi yun. What is He trying to tell us? What is His Word? Kaya importante pong ganito, mga kapatid, makinig tayong mabuti. Pag nagsasalita ang ating Panginoon. Kasi maaari, napakadali lang ng sinasabi ni Lord, pero di natin, na-miss natin yung point. And ito yung nangyari sa taong ito. Di ako sisigaw. Kalma. Na-miss niya yung point. And ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Sayang sana. Pag sumagot sa ng yes, masiskip natin yung isang verse na ito. Isang buong verse. Di po ba? Diretso, agad-agad, gagaling sana siya eh. But no. Na-miss niya yung point, kaya siya sumagot ng ganito. Because he is distracted. Kaya ito yung unang mangyayari pag distracted tayo, tapos nagsalita ang Panginoon. Yung blessing, madedelay. Totoo po yan. Sino pang best example? Pinakmalalang example. Aray mo, si Abraham. Alam po ba natin? Sinabi ni Lord, pumunta ka dito sa lugar na ito at magkakaanak ka. Di ba? Nagpa-pray siya, mabibless ka. Pero dahil na-distract si Abraham, papunta na sana siya doon eh. Uy, ang ganda ng lugar ito. Liko muna ako. Alam mo, gano'n siya katagal na tambay doon sa lugar na yun, mga kapatid? 40 years. 40 years na delay yung pangako ng Panginoon sa kanya. Kung dumiretso siya, diretso na sana. Kaso na-distract si Abraham, lumiko siya. Sabi ni Lord, huwag kang dumaan dyan, diretso ka doon. Hey Lord, andun kasi yung, doon kasi yung mama. Na-distract siya for 40 years. Kalain mo yun. 40 years, sana may Isaac na sana siya kaso. Yun. Kaya pag na-distract tayo, mga kapatid, na-delay yung blessing. Kaya dapat, we must calm down. Diba? Tune out the world and receive His Word. Amen po ba, mga kapatid? E nasulat po ba natin dyan? Bakit sobrang importante na makinig tayo mabuti? Mabuti. Kasi madedelay yung blessing. So, yan po yung first point po natin. What's next? Yan. Progression po ito. And actually,
kangke-aro ko ito. May, ano ba? May kangke. may kinalaman. Ay, patay ka na, nakalimutan yung Tagalog. May kinalaman po, mga kapatid, ito para sa team natin for this year. Hindi po ba? Sino po bang nakaala sa team natin for this year? Go for more. Kaya may kinalaman po yan. Nakakalma ka lang. Amen po ba? And papasokan natin yan mamaya. But what's next? Sabi po dito, ito po pala. Kaya sobrang importante na lang mga kapatid. Sobrang importante na lang na fokusan natin, lalo na yung word ng Panginoon, yung scriptures. Di ba, bakit sinabi na meditate on it day and night, night and day. Di po ba? Sobrang importante po mga kapatid na mag-meditate tayo sa word kasi it goes deeper, sobrang galing, sobrang talino. Sobrang tindi ng words ng scriptures, mga kapatid. Because the more you read it, the deeper you can go. Akala mo pag naghukay, para siyang treasure. Naghuhukay ka ng yung word of God. And nahanap mo yung meaning. Akala mo yun lang? Subukan mo pang maghukay. Same thing. Di ba? Sinabi ko, ilang beses ko nabasa tong scripture natin ngayon and every time may bago akong natututunan, mga kapatid. Ganun yung word of God. The more ka maghuhukay, the more treasures ka mahahanap. Kaya ganun lang ka-importante na mag-meditate tayo. Only then can we receive His word. Yung treasure na yun, mga kapatid. Kaya, mag-meditate tayo. Di ba? Pag nagme-meditate tayo, sino po ba ditong nagme-meditate ng napakalakas ng music? Sino po ba ditong nagme-meditate sa labas kung saan ang daming distractions? Di po ba? Sinutune up natin. Naghahanap tayo ng tahimik na lugar. Di po ba? Ang tahimik na tahimik. Nagpe-pray tayo kay Lord. Tayo lang dito, Lord. You and me. You and me. Me and you. Baliktad pa rin. Okay. Pero ganun mga kapatid, magkaroon ka ng dialogue. Di po ba? Nabanggit ng ating pastor, sa Pastor Netan, yung quiet place. Which is so important mga kapatid. Because only then could you listen to Him. Hear His voice. Would you like to get healed? Di po ba? Kung sana narinig agad, yes Lord, I want to get healed. Boom! Tayo. But no distracted. Kaya, what else mga kapatid? Kaya, importante, receive His word. Amen? Receive His word and bukod doon, once na-receive mo na yung word, ano pa? Reject the world. Di ba? Pag for 38 years, mga kapatid, sabihin, tanong ko kayo, for 38 years, di ka makalakad, di ka matayo. You are a lame man, lame person. Di lame na boring. Lame person. Pag may dumating na tao, di mo kilala, sinabihan kang tumayo ka. Stand up. Paano? How? Di ba? Ganun. Tumayo. 30, hindi nga ako makatayo eh. Di po ba? But ganun yung thinking ng world. Of course, di ako makakatayo. Paano ako makakatayo? Di nga ako magaling eh. Di ba? Di naman sinabi ni Lord, di ba? After nito, di naman sinabi ni Lord na you are healed. Sinabi nilang ni Lord, stand up. Pero, ito kasi, and ito yung nakita ko mga kapatid, sabi niya, bakit ganyan siya sumagot? Bakit sumagot siya ng, I can't, sir, for I have no one to put me into the pool. When the water bubbles up, someone else gets there ahead of me. Lord, kasi Lord, wala tutulong sa akin. Di ba? Nakikita niya yung pool. Yung lame man, nakikita niya yung pool na nagpapagaling.
Kaso di niya nakikita yung pinanggalingan ng healing na yun. Kasi, kaya nga sila nakamiting doon lahat eh. Kasi, yun yung alam nila. Yun lang yung alam nila. They thought only the pool could fix them. They thought only the pool. Multik na maging F eh. Only the pool could heal them. That's what they thought. That's what the world thought. But they did not see. Na yung pinanggalingan ng healing na yun, mga kapatid. And, ito yung trivia. Konting trivia tayo. Kalma lang tayo. Masyado na tayo napapalalim. Trivia! Fun fact. Trivia na choy-choy. Yung pool na yun, mga kapatid, hindi po yun random lang na pool na nagpapagaling. Yung mga may magic. Hindi po, mga kapatid. Yung pool na yun, kung bakit may nagbabubbles yun. Kasi, nung dati daw, may angel na bumaba galing sa langit. Tas, sinrock niya yung lugar na yun. Kaya may bukal na lumabas. Kaya yung angel na yun, mga kapatid, yung parang yung bukal po na yun, yun yung nagpapagaling. Kaya every time na nagbabubble siya, gumagaling yung mga tao until that time. Kaya ngayon, parang recently, nahanap nila nga yung na yun eh. Nahanap nila yung parang pool na yun, pero wala na siya. Di ko maalala. Pero, yun nga, na may pinanggalingan yun, galing din yun sa heaven. Pero, yun lang yun nakikita nila. Because that's what they all knew. That's what they all thought. That's what the world thought. Di po ba? Pero ito nga yung problema, mga kapatid. The Lord doesn't think like the world. Di po ba? Napag-usapan nga natin ng dati yung kingdom mindset. Yung kingdom mindset, di po kagaya ng world mindset, mga kapatid. Kaya, naiintindihan ko na lang talaga. Nung binabasa ko to, bakit ba? Na-distort, na-frustrate ako konti. But, nung nilagay ko yung sarili ko sa posisyon ng tao, he did not know. He did not know that Jesus could heal him. He did not know because that's what the world thinks. But, ngayon kasing andito na tayo, mga kapatid, dapat iba na yung mindset natin. Di po ba? Ito, one example. Si Peter. Si Pedro, mga kapatid. Kung nanatili yung mindset niya na makamundo, nung sinabi ni Jesus, nung andun sila sa dagat, diba si Jesus naglalakad sa dagat eh. Tapos si Peter nasa bangka. Nung sinabi ni Lord, halika. Ay, kung ako'y andun, Lord naman. Nagpa-prank ka ba, Lord? Lulunod ako. Malulunod ako, Lord. Nasa tubig ka, kailangan ko ng bangka para pumunta dyan. But no, mga kapatid. Sabi ni Paul, if that's truly you, Lord, tell me to come to you, then I will go. And ito yung maganda. Yung mindset ni Peter nagbago na eh. Kasi kasama niya si Lord. Nakita niya mga ginagawa ni Lord. Yung mindset ni Peter, kingdom mindset na, mga kapatid. Kaya nung sinabi ni Lord, come! Peter, come! Okay. Di ba? Napaglakad si Peter sa tubig. Hallelujah! Nagkaroon ng kingdom mindset si Peter, kaya siya nakapaglakad sa tubig. Calm down. Napaglakad sa tubig. But, ano nangyayari kay Peter? Instead, di ba, naglalakad tayo, di natin naririnig na, pipit! Pero si Peter, narinig niya yung hangin eh.
Narinig niya yung kidlat. Ang ginawa ni Peter, instead, nakafocus siya doon sa word, sa Lord. Kumidlat. Uy! Nalunod! Kalma. Nalunod? Nalunod, mga kapatid. Di ba? Sobrang tindi. Distraction. Na-distract lang isang beses si Peter, wala na. Lord, tulong Lord. Di ba? Nalunod. And ito yung matindi, mga kapatid. Kailangan natin nakafocus lagi kay Lord. Kasi ang ating ginagawa dito sa mundo hindi madali. Ay, kaala natin, kailangan natin maglakad sa tubig. Ito na yung tubig na nilalakad natin, mga kapatid. Maraming dangers sa mundo, maraming challenges sa mundo. And para makapaglakad tayo ng patuloy sa tubig na ito, hindi tayo malunod, kailangan natin nakafocus kay Lord. Kaya naman, mga kapatid, dapat i-reject natin yung mindset ng mundo. Hindi po ba, mga kapatid? Isipin natin yun. Pag sinabi ni Lord na stand up sa taong ito, Lord, sa taong ito, sa lame man, pero yung mindset ng tao na sa mundo pa rin. How will I stand up, Lord? Di pa nga ako nakakapunta sa pool. How will I stand up, Lord? Di pa ako gumagaling. How will I stand up, Lord? Walang tumutulong sa akin. Sayang yung opportunity, mga kapatid. Makakatayo na sana siya yung sinabihan ng stand up. Kaya importante na dapat mabago. Kasi ano mang sinasabi sa mindset natin? Sabi dito kasi, do not be conformed to this world. But instead, be transformed by the renewal of the mind, that by testing you may discern what is the will of God. Di po ba? The will of God. The Word of God. Di po ba? Pag sinabi ni Lord, forgive those who has sinned against you. Kasi Lord, ang lakas ng manampal. Kasi Lord, pinrank ako niya, Lord. Diba? Dapat gumanti ako, Lord. Dapat maramdaman niya kung ano yung naramdaman ko. Ay. Ano sabi ni Lord? What did the Lord say? Forgive. Para kinino ka ba mag-forgive? For whom? Akala mo ba nag-forgive? Do you think we forgive for our enemies? No. First and foremost, you forgive others for yourself. Diba? Yung mga kalaban mo, sarap ng tulog, ikaw, nanggagalaiti ka pa rin eh. Hindi ka makatulog sa sobrang gigil eh. Hindi po ba? But, you must change that. You must change our mindset. We must. Kasi ang hirap mamuhay sa mundo, mga kapatid. Diba? Kaya naman, we must reject the world. Nakasulat na po ba? Proceed tayo. Sige. Kalma lang. Di tayo magsisigawan dito. Baka mapulis tayo ng di oras eh. Naman, if first, receive His word. Second, reject the world. Third is respond to His word. Ay, dapat two ways. Si Lord, kinakausap tayo ni Lord, dapat may response tayo doon. Itong taong ito, mga kapatid, sinabihan yung tao, stand up. Si Jesus, sinabihan yung tao, stand up, pick up your mat and walk. Pick up your mat and walk. May something ginawa si Lord. Hindi man naramdaman ng tao, but may something na ginawa si Lord. Ang maganda, mga kapatid, this time, yung tao, parang napapos siya, kumalma. Ito na yung time na kumalma na yung tao. Diba? Dapat sinabi natin to sa kanya, you should calm down.
Pero this time, he was calm. And narinig niya yung sinabi ni Lord. Sinabi ni Lord, stand up, pick up your mat, and walk. And anong nangyari sa taong yun, mga kapatid? What did he do? He did not lie down and sleep. He stood up, picked up his mat, and walked away. And ito pa yung nakasulat. Akala mo nag-thank you siya. Sabi lang doon sa Bible, he stood up, picked up his mat, and walked. Paano mo laban? Di na nag-thank you. Para kung laban. Eh, yung taong to, tinanong eh. Tinanong siya ng mga Jews na nakita, uy, anong taong to? Biglang dinampot yung mat niya, bawal yan. Nilapitan nila. Bakit mo dinampot yung mat mo? Bawal yan ah. Di ba? Pati sila distracted eh. Di nila nakita na gumaling yung tao, nakita nila, dinampot yung mat. Di ba? Mali yung priorities eh. Di nila nakita yung miracle, nakita lang nila, dinampot yung mat, which is against the law. Konting trivia. Pag Sabbath day, this was Jerusalem during the Sabbath. And pag Sabbath day, bawal magtrabaho. And sa kanila, ano yung definition ng trabaho? Bawal ka magbuhat ng anything. Kaya pag yan si Jem, binuhat during Sabbath day, bawal yan. Pero ganun mga kapatid, bawal ka magbuhat ng something heavy during the Sabbath day because that is considered work. Kaya naman, sobrang distracted ng mga taong ito. Di nila nakita yung miracle, nakita lang nila, ay, against the law. Pero ito, bakit ko nasabing, di man lang kinausap si Lord, di man lang na-thank you. He stood up, picked up his mat, and walked away. Kasi nung tinanong siya, bakit mo dinampot yan? Ay, may nagpagaling sa akin. Sabi niya, stand up, pick up his mat, and walk down. Sino? Ewan ko. Di niya alam mga kapatid. Di alam nung pinagaling kung sino yung nagpagaling sa kanya. But, ito yung maganda mga kapatid. Lumayo tayo eh. Pero ito yung point ko. Nung sinabihan siya ni Lord na stand up, pick up your mat, and walk. Kung yung mindset niya na natiling worldly mindset, ay hindi siya gumaling. Pero, nakalma na kasi siya. Nakinig siya, narinig niya yung word. And ano yung ginawa niya? Tumayo agad siya eh. He did not question it. No. He did not question, he did not say anything. All he did was, okay. Boop. Stand up na. Di po ba mga kapatid? Ganun dapat. Kaya importante na makinig, diba? Receive His word and reject the world. Because when the Lord works, and He will, and He is working, working with us, mga kapatid. He's working with us. He's working in us. And when He says, stand up, then we can stand up. Kasi iba na eh. When He says, walk, come. Kahit ano pa yung hahadlang sa'yo dyan, you will go. Lord, wala akong confidence lang niya kasi sinabi ni Lord, no, speak. In Jesus' name, I will declare Him. Diba? Kasi ganun ako eh. Ayoko. Hanggang sa makakaya ko mga kapatid, ayaw magsalita. Nakapagod magsalita. Alam nila, AJ yan. Kasama kami sa trabaho, tahimik lang ako doon eh. Kung di ko kailangan magsalita, di ako magsasalita. But the Lord said, speak. And the rest is history. Andito na po. I am not here by my own will. This is the will of the Lord. The Lord placed me here. And all I could do is give it my all. Give it my best. Pero this is what matters, mga kapatid. If you are indeed calm and nakikinig ka, ano kayong sinasabi ni Lord ngayon?
Anong gustong Lord parating sa akin ngayon? And yung mindset mo, kingdom mindset ng mga kapatid. When He speaks and when He works, you'll be sure to respond. Diba? Ang dami natin pinagpipray, Lord. Yung parents ko, Lord, I want them to know you, Lord. Give me a sign, Lord. If makakapunta sa church yung parents ko, Lord, gagawin ko lahat sa iyo, Lord. And kakausapin ka, Lord. Speak to them. Ay! Agad-agad. Ay! Ma! Church! Tara! Diba? And pag si Lord na nagsalita, mga kapatid, His Word is so powerful. When there's no light, He can make light by His Word. By His Word. Diba? Nung wala lahat, sabi nilang, let there be light. And there was. Let there be the skies and the sea. And there was. Let there be you. And you were. And when He says, you speak. You better speak. You better talk about Him. You better proclaim His glory. Because that's a response to a blessing, mga kapatid. Diba? Kung hindi tumayo yung layman, ay hindi na may experience yung miracle sa buhay niya. And ito yung maganda kay Lord, pag may pinapagawa siya sa iyo, may miracle yang kasama. If He tells you to speak, there's a miracle that will happen. If He tells you to sing, there's a miracle that will happen. If He tells you to invite your parents, miracles upon miracles. 1,000,000 different miracles. Kaya naman mga kapatid, importante po na mag-respond tayo agad-agad. Diba? Magkakasunod yun eh. How will you respond if di ka nakikinig sa word niya? And how will you act upon it if yung mindset mo makamundo pa rin? Di po ba? Kasi sabi dito mga kapatid, sa Matthew 8. Matthew 8:8. Di po ba? Na lumabas yung Bisaya ko, sobrang gigil. Alam mo yun, sobrang gigil mo, tapos pinipigilan mo yung gigil. Lumalabas yung Bisaya. Pero sabi kasi sa Matthew 8:8, mga kapatid, ito yung maganda eh. Di ba? May centurion na may servant siyang may sakit. Sabi ng centurion, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. Kasi yung centurion, mga kapatid, Roman soldier. Roman, hindi siya Israelite. So, he was a Gentile. So, akala niya, hindi ako Israelite, hindi ako chosen, hindi worthy itong Panginoon na lumapit sa bahay ko. Sinabi niya kay Lord, Lord, I'm not worthy to have you come under my roof, but only say the word, your word alone. And my servant will be healed. Alam niyo po mga kapatid, anong respond ng Panginoon dito? Namangha. He was so amazed by this person. Alam niyo sinabi ni Lord dito, sa taong to, napahiya yung mga disciples sa taong ito. Diba? Israelites, mga disciples, apostles ng ating Panginoon, mga kapatid, napahiya sa centurion na ito. Because the centurion has faith. Sabi ni Lord, truly I tell you, throughout the whole of Israel, I did not find a person with this kind of faith. Diba? Napahiya. Pag ako disciple, sasampalin ko talaga sarili ko eh. Talo ko dito ah. Lugi ako, centurion, Roman to. Diba? Sobrang tindi ng faith ng centurion yun. His words alone, Lord, sabihin mo lang, Lord, you're the Lord of all. Diba? Nakakatuwa nga may ano pa yun, kasabi sa yung The Chosen. Nagawa na po kasi yung scene na to, sabi dun sa movie, yung centurion na to, I have people under me. When I tell them to come, they come. When I tell them to go, they go. But you are the Lord of all. Only say the word and everything will follow.
Diba? Only say the word, mga kapatid. And ito yung matindi. Pag si Lord says the word, when He say, you can stand, you better believe you can stand. When He say, you can speak, better do it immediately. Kasi if you don't, mga kapatid, the opportunities come, opportunities go. Pag na-miss mo yung opportunity, you will regret it for your life. Kaya sobrang importante, mga kapatid, na pag si Lord may sinabi sa iyo, you better do it. And you better do it quick. Amen? Amen. Ayan. Kalmado na preaching. Kaya naman, mga kapatid, calm down. Calm down. Di po ba? First, receive His word. And once you receive His word, reject the world. Because if you did, you receive His word, and you rejected the world, then you can and you will respond to His work. And if you do, sobrang focus natin sa itong ginagawa natin. Nakalimutan natin, distracted pala. Once you are this focused, mga kapatid, there will be no room for distractions. No matter what the world does to you, you won't be distracted. Alam po ba natin, mga kapatid? The enemy, Satan doesn't have power over us. Satan doesn't have power, period. But what he has is words. Sobrang galing magsinungaling ng kaaway natin. Napapaniwala niya tayo eh. Tatayuan ng tayo. Hindi mo makakatayo. Ilang taon ka na lumpo. Anong tayo? Diyan ka na habang buhay. Speak? Anong speak? Paano ka mag-speak? Wala kang confidence eh. Makinig ka na lang. Diba? Importante naman makinig ng Word of God. You don't need to speak. Sobrang galing mangusap ng kaaway sa bumulong. And ito yung issue. Pag tayo distracted, di tayo nakafocus kay Lord, nabulungan tayo ng kaaway, ala na. Ito kasi yung sinabi ni Lord. Sinabi ni Lord, di ka nga nakikinig sinabi ni Lord, nakikinig ka sinabi ng kaaway eh. Dapat nakafocus, mga kapatid. Kumalma, makinig, mag-isip, at gawin. Di ba? Sabi dito, what are you doing? Fear not, sabi ni Lord. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. I am your God, mga kapatid. Sabi ni Lord. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Mga kapatid, may common denominator. Pampira, sobrang alam ni Lord, madidistract tayo. Bilis natin madidistracted. 5 beses niya pinaalala sa atin, mga kapatid. We do not need to fear. We do not need to be dismayed. Diba? Isang verse lang ito, mga kapatid. Pero ni-remind tayo ni Lord 5 times. I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. 5 beses, mga kapatid, kasi alam ni Lord, ang bilis natin ma-distracted. Diba? What if one time lang, I am with you. Yes, you are with me, Lord, pero kasi Lord, no. I am your God. Kasi Lord, paano kasi Lord? But I will strengthen you. Lord, paano mag-isa lang ako? I will help you. Diba? The Lord needs to remind us 5 times. And not only 5 times, mga kapatid. Alam po ba natin? Another trivia. Sa Bible, itong fear not, be not afraid, be courageous, yung words na yun, yung meaning na yun, yung word of God na yun, has been repeated 365 times. Throughout the whole Bible, mga kapatid. 365 times. Coincidence? No. The Lord knows you need to hear it 365 times.
The Lord knows you need to hear it every day for the 365 days of the year. Be not afraid for every single day of the year. Mga kapatid, ganun katindi ang ating Panginoon. He knows. He knows ang bilis natin ma-distracted. He knows ang bilis natin ma-anxious. He knows ang bilis natin matakot. Kaya nire-remind niya tayo every single day. Every day. 365 days a year. Diba? Minsan naging 300. No. He knows. Kaya naman mga kapatid, itong ating ginagawa ngayon, itong goal natin ngayon, go for more. Okay. Diba? Dineclare ng pastor, 5 outreaches. Pati ako na 5. Okay. But no. Yung reaction na yun is wrong. Saan ba yung reaction na yun, yung pangit, yung negative reaction na yun, yun yung maging reaction if nakafocus ka sa maling bagay. Diba? Yes! It's going to be challenging, but the reward are saved souls. The reward is tremendous, mga kapatid. Pero if you're not focused on the reward, if you are not focused for the one who provides, nakafocus ka lang dun, nakafocus ka sa challenges, nakafocus ka sa hirap, of course it will be difficult. Mga kapatid, ito yung danger sa problem. Pag nagtatakal tayo ng problem, pag ina-atake natin yung problem, yes, counter-attack. Saan ka dapat nakafocus? Exactly. If you are fighting, attacking a problem, don't focus on the problem. Focus on Him. Diba? Seek first. Sinabi ba, seek first the problem and it will be solved? No, seek first the kingdom of God and all these things shall be added. Mga kapatid, pag may problema po ba tayo, anong una natin ginagawa? Diba? We should pray. Pero, ang kadalasang nangyayari, pag may napakalang issue na, wala nang gagawin. Wala na. Kalimutan natin si Lord eh. And, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, it's easier said than done. Yes, we're spirit, but we are also flesh. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay, what should we do when we are tempted? What should we do to avoid temptation? What did the Lord say? Blank, so that you will not fall into temptation. Pray. If may problema tayo, first and foremost natin dapat ginagawa is to speak with Him. Diba? Okay? Ganun lang ka-importante. Because once you speak with Him, He will speak to you. And when He speaks to you, you must listen to His Word. And once you hear His Word, reject your mindset of this world. And once you do, for sure, kahit ano pa yung paggawa ni Lord, you can respond to His work. Diba? Sinabi ni Lord, magtayo ka ng church. Oh, Lord! Diba? But no, that should not be your answer. Pag sinabi ni Lord, magtayo ka ng church, yes, Lord. Diba? Church lang yan, Lord, you are with me. Diba? 12 tribes, 12 spies. Yung 12 na yun. Sa 10, nakakita. Ano yung nakita nila? Nakita nila yung mga higante. Ang laki ng mga higante. Lalakas ng mga higante. Oh. Patay, wala na. Talan tayo nito. But the 2, what did they see? Ay, nako, itong mga higante na to, pag pinatumba to ng Panginoon, honto di. Nako, sobrang tindi ng glory na to pag napatumba natin to by the power of God. God is with us. Kaya to, kaya. Takinan natin. Di ba? Maling mindset, mali yung focus.
The lame man, he was so focused on his sickness. He was so focused on the pool, he did not see Jesus. We beware. Let's not focus too much on our problems and not see Jesus. No. Focus on Him and the problem will solve itself. Seek Him first. And all your problems, all your issues, all of this shall be added. Mga kapatid. That's why it's so important. That's why clarity is so important. That's why we're here. Why are you here? Why are we here? Are we not to listen to the Word of God? We are here to listen to His words and to be changed, our mindset be changed, and to do His will. That's why we're here. Kaya naman mga kapatid, let's not be like the lame man. Focus on Him first. You don't need a verse. Diba? The lame man, it took him one verse before he was healed. No, you don't need that one verse. You can be healed immediately. You only need to listen. You only need to think, and you only need to do. Kaya naman, sa pagtatapos ko po, tumayo po tayong lahat. At let's speak to Him. This is the moment that we speak to Him and He speaks to us. Therefore, let's open our ears. Let's open our minds. Let's open our hearts so He can speak to us and we listen to His word. So let's pray. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Truly, Lord, truly, you are indeed the most powerful. Truly, Lord, you are indeed the most kind. You speak to us, Lord. You call us your friend. You call us your child. You teach us. You teach us. And you speak to us. You tell us what to do. And once you do, give us the strength, Lord, to do it. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming daanang tinatahak sa buhay namin ngayon. Naway, sa pagbigay niyo po ng inyong salita, marinig po namin ito na maayos. Open our hearts to your word, Lord. Open our minds to your word, Lord. And open our souls, our spirit, for your presence, Lord. For your word is powerful. Your word is alive. Your word is God-breathed. Your word changed us. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Like the lame man, Lord, tell us to stand up and we will stand up. Tell us to walk and we will walk. Tell us to speak, and we shall speak. Tell us to do anything, and we will do it, Lord. For we believe, Lord, by doing so, not only will we experience your glory, but the world will see your glory through us, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pagsama sa amin, Lord, sa hindi niyong pagsuko sa amin, Lord, kahit na minsan di namin kayo
intindihan, Lord. Di namin kayo marinig. We must understood you, Lord. But still, you have been patient. You have been kind. You do not stop. And we appreciate it, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya niyo po sa amin, Lord. Na why sa paglabas po namin dito, Lord. Tell us what to do and we'll do it. If you tell us to invite, we shall invite. If you tell us to bring, we shall bring. If you tell us to go, we shall go. In your name, Jesus. Kaya naman, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salitang narinig namin sa araw na ito. And maraming salamat po, Panginoon, and we believe that from now on, Lord, our minds has been renewed. Our mind has been transformed. And we shall do your will as your will be done. Maraming salamat po, Lord. Kailan po aming tinataas at dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen.